We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Singil sa kuryente ng DECORP ngayong September billing tumaas. Ang detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell? Chris, sa mga consumer ng Dagupan City Electric Corporation, wag na raw magtaka kung mataas ang kanilang bill sa kuryente ngayong September dahil yan sa ipinatupad na pagtaas ng generation rate. Maagang pumila sa tanggapan ng DECORP si Mang Domingo mula sa Barangay Lasip Chico, Dagupan City para magbayad ng kuryente. Umabot sa 3,000 pesos ang binayarang bill sa kuryente. Bagay na masakit raw sa bulsa, lalo't malit lang ang kita niya sa pamamasada ng tricycle. Wala tayong magagawa kung hindi natin wala kang ilaw pag magpapaputo ka. Kaya tipid-tipirin. Kung pwede, maaga ka na lang na mag-adjust ng kagaya ng mga appliances. Sa abiso ng DECORP, asahan pa ang pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga consumer dahil sa bahagyang pagtaas ng generation charge ngayong September billing. Mula sa 5.83 pesos per kilowatt hour, umakyat na sa 5.91 pesos per kilowatt hour ang generation charge ngayong buwan. Isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng generation rate, ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Yung kasi isang supplier namin, yung coal-fired power plant kasi ito, mayroong component doon sa kanyang rate ng forex. So nagbago yung foreign exchange. So nag-contribute siya doon sa taas. Bumaba naman ang singil sa kuryente ng Senpelco mula sa 8.48 pesos per kilowatt hour noong Agosto. Nasa 7.87 pesos na ang generation charge ngayong September billing. Coal yung ginagamit ng ating planta para mag-produce ng electricity ay bumababa continuously, kaya yun ay nagre-reflect sa ating electric bill. Samantala, posible umano ang pagtaas pa ng generation charge ngayong bare months dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Chris, ang kagandahan naman ayon sa DECORP, hindi lamang sila nakarely dito sa tinatawag na coal-fired power plant na pinagkukuhanan ng supply ng kuryente, kundi umaasa din sila sa solar at geothermal energy para nga makontrol ito nga pagtaas ng presyo ng singil sa kuryente. Tiniyak naman ng mga electric service provider gaya ng Senpelco at ng DECORP na maayos ang kanilang mga electric facilities gaya ng mga poste at linya ng kuryente, lalo't inaasahan pa ito nga pagtaas ng demand sa kuryente ngayong bare months. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Nagkagirian ang isang taxi at kotse sa bahagi ng Session Road sa Baguio City. Sa video, makikita ang driver ng kotse na nakaputing t-shirt na may hawak na patalim habang nakikipagtalo sa isang taxi driver. Paikot-ikot sila sa kotse habang nagbabatuhan ng mga salita. Sumama na rin sa diskusyon ang babaeng sakay ng kotse. Umalis rin sa kalaunan ang mga sakay ng kotse. Nagpunta naman sa istasyon ng pulis ang taxi driver para mag-report. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, magsasakay daw sana ng pasahero ang taxi nang ikat siya ng kotse. Nakikipag-ugnayan na ngayon ng PNP sa LTO para matukoy ang driver ng kotse. Wala pang sagot ang LTO sa nangyaring road rage. Paalala naman ng otoridad na huwag pairalin ang init ng ulo kapag nagmamaneho. Sa pool naman sa CCTV ang bukas kotse modus ng ilang kabataan sa Dagupan City. Nakatutok si Russell Simorio. Sa CCTV
CCTV footage na kuha sa Arellano Street na sakop ng Barangay Pantal, Dagupan City, makikita ang ilang kabataang lalaking ito na sumampa sa isang nakaparadang pick-up. Kita ring sinubukan ng mga kabataan na buksan ang sasakyan. Ang hindi nila alam, may tao pala sa loob ng pick-up, kaya hindi natuloy ang kanilang pagnanakaw. May mga person of interest na ang Committee on Peace and Order ng Barangay Council sa mga nasa likod ng tangkang pagnanakaw. Ang latest naman na sinasabi, nire-report din ng aking chief tanod, yung pagnanakaw. Yeah. Mayroon talaga, pero nare-resolve naman yun kasi gumagalaw po kami every time na may report po dito. 3 kabataang lalaki ang nasa watch list ng barangay dahil sa mga kaso ng pagnanakaw. Kabilang sa ninakaw ng 3 ang bisikleta, kalapati at manok. Kasi may parang suspect dito talaga na pumapasok sa bahay. Pati ang pulis nga aborido din ng mga PNP kung paano kasi minor siya. Inalerto na rin ng pulisyang publiko sa mga insidente ng nakawan ngayong bare months. Pantayin po natin ang ating mga ari-arian dahil alam po naman natin na kung wala pong tulong yung komunidad, hindi natin masugpo itong mga insidente. Nilalaklat ng bahay. Para hindi ka manakawan. Para hindi ka mapasukan. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Motorsiklong nagsilbing getaway vehicle ng mga sospek sa pagpatay kay Attorney Ling Alzate ng Abra na recover ng PNP. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Hawak na ng pulisya ang motorsiklong nagsilbing getaway vehicle ng 2 sospek sa pagpatay kay Attorney Maria Sanyata Liwliwa Ling Alzate sa Bangged, Abra. Ayon kay Abra Acting Police Director Colonel Froilan Lopez, nakita ng mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion ang motorsiklo sa masukal na bahagi ng Casamata Hill sa bayan ng Bangged. Posible umanong iniwan ito ng mga sospek sa lugar at tumakas. Una rito, nakita sa backtracking ng mga CCTV footage na mula sa crime scene ay nagtungo ang mga sospek sa bahagi ng Casamata Hill. Inaalam na ng mga otoridad ang may-ari ng motorsiklo. Malaking tulong daw ang pag-recover sa motorsiklo upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group Alzate sa pangunahing motibo sa insidente. Hindi pa rin umano malinaw, pero isa sa tinitignang anggulo ay ang propesyon niya bilang isang abogado. Naglabas na ng 100,000 pesos na reward money ang Abra Police para sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Ang unang sinerge nila, tinignan nila yung mga kabahayan. Kung may motor na kapark na gano'n ang description, pero wala. So sabi ko, you search the whole, yung bundok. Samantala, sa naunang pahayag ng Police Provincial Office, kaugnay sa kaso ng pagpaslang kay Attorney Alzate, hindi raw nagawang habulin ng police mobile ang 2 sospek na sakay na motorsiklo dahil umano sa masikip na kalsada at trapiko. Bunsod nito, planong italaga sa bayan ng Bangged ang lahat ng motorcycle personnel ng Abra. Nirecall ko lahat yung ating mga motorcycle na personnel and we plan to deploy it in Bangged, which is I think the most appropriate vehicle na gagamitin ng mga tropa natin dito sa Abra dahil nga medyo may maliliit pa na daan. Tiniyak ng PNP na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makamit ang hustisya. Ivy Hernando, One North Central Luzon. 15 paaralan sa Hilagang Luzon napili bilang pilot testing ng matatag curriculum na sisimulan sa September 25. Tunghayan sa report. Magsisimula na sa September 25 ang pilot testing ng matatag curriculum ng Department of Education. Sa ilalim ng matatag curriculum, mula sa dating 7, 5 na lamang ang subject ng incoming grade 1, partikular na rito ang language, reading and literacy, mathematics, makabansa at good manners and right conduct. Pero madaragdagan ito habang tumataas ang grade level hanggang grade 10. 15 paaralan sa Hilaga at Gitnang Luzon ang napili para sa pilot testing. Ilan sa mga napiling paaralan mula sa mga schools division
ng Apayao, Baguio City at Benguet ng rehiyon ng Cordillera, La Union sa rehiyon 1 at Kawayan City at Isabela sa Region 2. Maayos yung pagkakalatag ng ating mga competencies dito sa binagong curriculum at umaasa sila na ito din ay magiging katanggap-tanggap sa ating mga mag-aaral. Samantala, tinututukan naman ngayon ng mga pamunuan ng paaralan sa Dagupan City ang madalas na pagliban sa klase ng mga learner. Madalas itong maitala sa kindergarten at grade 1 kung saan nag-a-adjust pa mula sa separation anxiety ang mga mag-aaral. May mga learning strategies naman umano ang mga guro. Usually kasi ang ginagawa namin more on play na lang para ma-enjoy nila ang pagpasok. Kaya everyday gusto nilang pumasok. Kasama si Jing Dakanay, Joan Ponsoy, One North Central Luzon. Kasado na ang gaganaping 2 araw na serbisyo fair kung saan dadaluhan ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maghatid ng tulong sa mga mamamayan sa Ilocos Norte. Layo nitong ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Isasagawa ito sa September 23, Sabado, hanggang sa Linggo, September 24. Maghahatid ito ng mga social services na mula sa FDA, DNR at PCA. Regulatory functions tulad ng PNP, DFA, LTO at NBI. We will be simultaneously having the same event in 4 provinces. So we're one of the pioneers. So parang prototype din tayo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang 57 anyos na si Elpidio Cortez, residente ng Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur, matapos siyang pagtatagain ng kanyang pamangkin. Kinilalang sospek na si Bonifacio Cortez, 43 anyos. Nagiinuman daw ang dalawa nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Wala pang pag-uusap ang magkabilang panig pero humingi na ng tawad ang sospek sa kanyang tiyuhin. Nagkaroon po sila ng misunderstanding itong biktima at saka yung suspect na ipinagsalitaan siya ng masama itong suspect at kumuha ng itak at doon hinabol yung biktima. Sorpresang ininspeksyon ng poso ang mga bumabiyahing pedicab sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Maaga nag-ikot ang Public Order and Safety Office sa mga loading and unloading area ng pedicab sa Mangaldan, Pangasinan. Surpresang ininspeksyon ang mga ipinapasadang pedicab. Kabilang sa mga nadiskubre ng poso ang kawalan ng side mirror, manipis o nakakalbo ng mga gulong at mga kinakalawang ng mga sidecar. Dapat lang, kaya lang papalit ang pito. Kasi ini maluma na nga eh. Walang pambili dahil mahal, madam. Yung side mirror, malit ang kinikita namin. Binigyan na ng warning ng poso ang mga pedicab driver. Mahina na po yung sidecar as well as yung mga rims ng pedicab is talagang kumbaga kung sasakay ang dalawang pasahero hindi na kaya. Kaya hindi na namin pinapayagan. Nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa malawakang clearing operation sa mga sasakyan na nakaparada sa hindi angkop na lugar sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Sinuyod ang mga kalsada at pinagsisita ang mga motorista. Bahagi ito ng interagency road clearing operation ng otoridad na layong linisin at alisin ang mga sagabal sa kalsada upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Pinapaalis po natin yung mga illegal na nakaparking dito sa mga ating daan pang maganda ang daloy ng trapiko ng ating bayan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ika-11 sunod na pagkakataon, muling sumirit ang presyo ng langis sa merkado ngayong linggo. Pero sa kabila nito, hindi raw dapat apektado ang presyo ng prime and basic commodities ayon sa DTI. Ibig sabihin,
walang dapat pagtaas sa presyo ng asukal, kape, delata, noodles at iba pang paninda sa grocery stores at supermarket. Huling na ipatupad ang pagbabago sa Suggested Retail Price o SRP noong February 2023 na dapat ay umiiral pa rin hanggang sa ngayon. Samantala, nagsimula ng dumagsa ang mga mamimili sa Pampanga para bumili ng parol. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Ang kumukuti-kutitap, makukulay at maningning ng mga ilaw ng mga parol, hindi mawawala sa selebrasyon ng Paskong Pinoy. Kaya naman nagsimula ng dumagsa ang ilang mamimili mula sa iba't ibang lugar sa ilang bentahan ng parol sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga. Maaari ding gawing customize ang bibilhing parol. Tinetest namin yung mga, mayroon kasi kaming order ngayon, may gustong kulay na yung bumibili mayroong gustong kulay. So hinahanap ko yung kulay. Kami talaga nagmamanufacture ng kape. So yung mga repair, basago kami nagre-repair. Ang ilang mamimili, sinamantala ang murang presyo ngayon ng mga parol. Mula Caloocan, dumayo pa ang 63 anyos na si Zaldi Verdillo para bumili ng parol sa City of San Fernando. Opo, sa kada earlier you buy, no? Medyo mas maganda para reservation din. Kasi baka magmahal eh. Of course, punta po kayo rito, dayo kayo. Kahit marami na rin ang nagbebenta ng parol sa Mabalacat, dumayo pa rin ang 55 anyos na si Dolores Mercado para mamili ng parol sa City of San Fernando. Maraming pwesto, maraming pagpipilian. Compare mo sa amin sa Dao, marami rin naman, pero marami dito. Tsaka medyo less ng price. Ang ilang parol maker, nakahanda na raw sa posibleng pagdagsa ng mga mamimili habang papalapit ang Pasko. Pagsapit ng October, November, dire-diretso na. Kasi nag-aanda talaga kami na ang dami namin mga stock. Kasi lagi naman nangyayari yung pagkalakasan, kailangan marami kang stock. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita mga kapuso, naglabas ng libro ang writer, educator at constitutionalist na si Dr. Flor Angel Rosario Braid. Yan ang tagpo, Right Place, Right Time na tungkol sa personal at professional journey ni Braid. Tinalakay sa libro ang kanyang pagiging bahagi ng national at international initiatives. Bukod sa pagiging manunulat, si Dr. Braid ay isa ring pintor at eksperto sa komunikasyon at media. Co-founder siya ng Asian Institute of Journalism and Communication na binuo noong 1980 sa Pilipinas. Ang kikitain sa libro ay mapupunta sa scholarship ng mahihirap na kabataan at community journalist na gustong kumuha ng kurso o masteral sa journalism. Museum at artifacts matatagpuan sa loob ng isang paaralan sa Sarat, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab Daluna. 1998 nang gawing museum ng artifacts ang isang silid sa loob ng paaralang ito sa Sarat, Ilocos Norte. Ito ang Sarat Central School. Gawa sa red bricks ang century-old na paaralan na itinayo pa noong 1904. Sa loob nito matatagpuan ng iba't ibang artifacts tulad ng mga banga, sandok, plancha, kama, kabinet, botaka, lampara, altar at iba pa. Dito maraming magagandang gamit noong unang panahon na siyang nagpapakita, nagpapanatili kung saan tayo galing, kung ano ang ating kultura at tradisyon. Pinakalumang kagamitan daw rito ang gamit sa pag-imprenta na dati ng gamit sa paaralan. Umaabot na raw ito sa 1 siglo ang tanda. Sa tapat mismo ng museo, matatagpuan din ang Marcos Museum o mas kilala bilang Andy Museum. Dito matatagpuan ang mismong upuan ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Matatagpuan din ang mga class picture at trivia tungkol sa dating presidente. Maging ang hilig nito sa mga langgam at ang palayaw niyang Little Andy dahil sa kanyang maliit na height. Kayamanan daw kung ituring ang mga kagamitan. Ang ibang gamit dito, pamana pa ng mga yumaong lolo at lola ng mga nagtapos sa paaralan. Ngunit pangunahing problema raw ng museum ang anay. Upang mapanatiling mapreserba ang mga gamit, regular daw na nililinisan ang mga artifacts kasama ang mga magulang at estudyante. Sila po yung nangunguna sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan at sa
pagprepreserba ng mga iba't ibang gamit. Samantala, bukas ang paaralan sa mga turista at mga lokal na residente na nais makita ang museo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may cloud cluster o kumpol ng mga kaulapan na namataan ang Pag-asa. Nasa silangan niya ng Visayas at Mindanao at ayon sa Pag-asa ay posibleng maging low pressure area sa mga susunod na oras o araw. Patuloy naman natin i-monitor ang magiging pagbabago sa namumuong sama ng panahon. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at localized thunderstorms ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Nueva Ecija. Bahagya namang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa kaya magdoble ingat pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Naitala naman sa Cagayan ang mahigit sa 1,000 cases ng sore eyes mula August hanggang September 2023 ayon sa PHO. Nakaalerto si Ivy Hernando. Sa pinakahuling datos ng Cagayan Provincial Epidemiology and Surveillance Office ng Cagayan Provincial Health Office, umabot na sa 1,150 ang kaso ng sore eyes sa lalawigan. Mula sa 29 na bayan ng Cagayan, 22 rito ang may kaso ng sore eyes. Pinakamaraming naitala sa Tuguegarao City na umabot sa 723 cases. Sinundan niya ng Calayan, Apari, Sanchez Mira at Amulong na pawang mahigit 40 kaso. 80% sa mga may sore eyes, pawang nasa grade school ayon sa PHO. Ayon sa autoridad, isang dahilan ng pagdami ng kaso ng sore eyes ay ang pabago-bagong panahon. Kahit may mga simptomas na po sila, there were times po na pumapasok pa rin po sila sa eskwelahan. May tendency kasi na mas mataas yung mode of transmission nila, lalo-lalo na kapag nakipaglaro sila sa mga kapwa-bata nila. Naalarma na raw ang Provincial Health Office sa dami ng kaso ng sore eyes. Sa nakalipas na 3 taon, wala raw naitalang ganitong bilang. Isang dahilan na raw rito ang limitadong galaw ng mga tao dulot ng pandemya at kawalan ng face-to-face classes. Ang sore eyes o conjunctivitis ay isang impeksyon sa mata dulot ng virus. Maaaring makaranas ng pamumula, pananakit ng mata, pagluluha at pagmumuta. Ayon sa Health Authority, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, uminom ng vitamins, huwag maghiraman ng gamit tulad ng panyo, tuwalya at eyeglass upang maiwasan ang hawaan. Hindi raw nakapagpapagaling ang pagpapatak ng gatas mula sa nagbe-breastfeed na ina, paghihilamos ng tubig na nahamugan, at pagpapatak ng ihis sa mata. Mainly, hindi naman po kinakailangan na ma-confine po yung pasyente because this is just a self-limiting, kusa po itong gagaling. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, natagpuan ang palutang-lutang na bangkay sa isang irigasyon sa Sitio Kanait 1, Barangay Tarrag, Pagudpod, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na si Eusebio Talaro, 63 anyos, residente ng nasabing bayan. Sa investigasyon, nagpa siyang matulog sa isang papag malapit sa irigasyon matapos daw na makipag-inuman ng biktima. Pinaghinalaang nahulog at nalunod sa ilog ang biktima. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Konstruksyon ng riprap sa ginagawang bypass road sa Mangaldan, Pangasinan, target matapos bago mag-Disyembre ayon sa DPWH. May ulat si Russell Simorio.
Sementado na ang mahigit 500 meters na bahagi ng ginagawang bypass road sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Ang 6 kilometers na bypass road project ang panibagong kalsadang mag-uugnay sa Mangaldan at Dagupan City. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 1 na nakakasakop ng proyekto, inaasahang matatapos bago mag-Disyembre ang ilang bahagi ng bypass road gaya ng ginagawang riprap. Ininspeksyon kanina ng contractor ang bypass road project. Ang ginagawa namin yung carriageway, almost done na ito kasi mayroon pang variation sa DPWH, sinintay pa namin. Pero more or less hindi naman aabot ng December na. Ang ginagawa din namin itong yung riprap para support dito sa kasi magkakaroon po ng yung... Basta walang aberya po. Konti na lang po yung gagawin namin. By next year na yung iba kasi by phase naman yan. Batay sa program of work ng DPWH, sa 2025 ang completion date ng proyekto kung saan opisyal din itong bubuksan sa mga motorista. Magpapagaan ito sa trapiko. Traffic po. Dito po sa bayan. Kaya mas maganda na dito dumaan. Mas malapit pa kapag natapos na po session. Sa ngayon, pinapayagan muna ang mga magsasaka na gamitin ang lugar na drying pavement habang hindi pa ito bukas sa mga motorista. Yung pinapayagan namin ng bibilad pero hindi namin pinapapasok yung vehicles nila. Nasa labas lang sila. Kaya mayroon kaming sarado doon sa entry para yung sasakyan nila hindi pwedeng pumasok kasi magkakaproblema po yung konkreto natin. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga makukulay na bulaklak at atraksyon sa isang farm sa Pusurubio, Pangasinan. Atin niyang dayuhin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Very relaxing at refreshing. Tiyak mapapawaw sa ganda ng lugar. Ganyan ang pakiramdam sa pagbisita sa isang flower farm sa Pusurubio, Pangasinan. Binabalik-balikan ng mga turista dahil sa dami ng bulaklak na makikita. Picture perfect at Instagrammable ang bawat bahagi ng lugar. Kaya naman dinarayo pa ito ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Gaya ng mag-anak na ito na mula pa sa Marinduque. So kakaiba yung ambience dito kasi ma-relax yung mo. Yung stress out siya pag pumasyal ka dito. Ang saya po. Tsaka kasi ako, plantita. Best place to visit ang flower farm na ito, lalo na sa mga flower enthusiast o mga certified plantito at plantita. Makikita rito ang iba't ibang kulay ng zinnia hanggang sa carnation at daisy. Ganon din ang iba't ibang variety ng sunflower. Paano nyo po, di ba yung pag sinabi nyo sunflower is yellow lang po yung kulay niya. Meron po kaming yung deep red namin yung parang yung red talaga siyang Ang ganda ng lugar, bukas sa lahat ng gustong bumisita. Basta tiyakin lang na maging disiplinado at responsable. Ingatan ang mga bulaklak. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 95 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.